Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay tungkol sa quadratic equations. Ang problem ay express the following quadratic equations in standard form. Write the equation with the positive coefficient for the second degree term. Solve. So meron tayong tatlong equation na isosolve. Isusulat daw natin siya sa standard form. So ang standard form ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. So gagawin natin ganitong form nitong tatlong equation. Simulan muna natin sa number 1. 10 over x plus 1 equals 3x. So, ang una natin gagawin, dapat aalisin muna natin yung fraction kasi nasa ilalim ng denominator yung x. So, para natin maalis yung x sa denominator, i-multiply natin yung equation sa x. I-multiply natin lahat sa x. So, i-distribute natin x times 10 over x. So, makakancel lang yung x. 10 ang matitira. Tapos, x times positive 1 equals x equals x times 3x is equal to 3x squared. So yan, wala na yung fraction, wala na yung x sa denominator. Ang sunod naman natin gagawin, kailangan natin na yung 0 ay nasa kanan ng equal. So itong 3x squared, ililipat natin sa kaliwa ng equal. Mapapalitan ng sign niya, magiging negative 3x squared. Tapos kopyahin lang natin to. Itong 10, positive yan. So, plus 10 plus x equals. So, 0 na itong nasa kanan ng equal kasi nilipat na natin yung 3x squared sa kaliwa. So, ang next naman natin gagawin, sabi daw kasi ay gagawin na positive yung coefficient ng second degree term. So, itong may x squared, gagawin natin positive yung 3. So, para natin magawa yon, imumultiply natin yung buong equation sa negative 1. So, ang ibig sabihin lang niyan, papalitan lang natin actually yung sign ng lahat ng term. So, negative 1 times negative 3x squared magiging positive 3x squared. Negative 1 times positive 10 magiging negative 10. Negative 1 times x magiging negative x equals negative 1 times 0, 0 pa rin naman. So, ngayon naman, i-arrange natin, dapat yung x squared yung una, x yung pangalawa, tapos yung constant yung pangatlo. So, 3x squared, tapos sunod natin isusulat yung minus x, pangatlo yung constant, minus 10, equals 0. So, yan na yung standard form ng ating unang equation. So, ang a natin ay yung katabi ng x squared, 3. Ang b ay negative 1. Kasi pag x lang, ibig sabihin may 1 siyang katabi dyan. So, negative 1. Ang c ay negative 10. So, ang next instruction ay isolve daw. So, paano natin isosolve itong quadratic equation? Sulat natin. 3x squared minus x minus 10 equals 0. So, maraming paraan para isolve yung ganitong quadratic equation. Depende sa itinuro ng ating teacher. So, ang gagawin ni Kuya Wonder ay ganito. Meron akong technique dito. Pag multiply ko yung 3 sa negative 10, so magiging negative 30. Tapos, mawawala na dito yung 3x squared minus x. So, magkakaroon muna ako ng bagong trinomial. Ito muna yung isosolve ko. So, mag-iisip ako ngayon ng factor ng negative 30 na kapag pinag-add ko, magiging negative 1. So, ang sagot dun ay negative 6 tsaka 5, positive 5. Negative 6 times positive 5 equals negative 30. Negative 6 plus 5 equals negative 1. So, yun ang magiging factor ko dito. Dalawang x, tapos negative 6 dito, positive 5 dito. So, yun yung factor nito.
Pero ano naman ang factor nito? Ito yung original natin na trinomial. Itong 3, i-divide ko lang itong dalawa sa 3. So, ang mangyayari dito, 6 divided by 3 is equal to 2. So, yun yung magiging unang factor ko dito, x minus 2. Dito naman, 5 hindi naman siya divisible sa 3. So, itong 3, magiging coefficient ng x. So, magiging 3x plus 5. Sulit ko ulit. So, ang factor ng 3x squared minus x minus 10 equals 0 ay x minus 2 tsaka 3x plus 5. So, may iba pang paraan para i-factor to. Ito lang yung mas madali para sa akin. Pero pwede niyang gamitin ng iba pang method. So, ngayon na factor na natin, pwede na nating i-equal tong dalawang factor sa 0 para ma-solve natin yung value ng x. X minus 2 equals 0. 3x plus 5 equals 0. So, itong negative 2, pag nilipat mo sa kanan ng equal, magiging positive 2. So, x equals 2. So, ito naman, positive 5, lilipat mo sa kanan, magiging negative 5. 3x equals negative 5. So, i-divide mo siya sa 3 para makancel yung 3x na lang matitira. X equals negative 5 over 3. So, yan ang dalawang value ng x sa ating first equation. So, next naman, solve naman natin yung number 2. Number 2, 7 times parenthesis x squared minus 9 equals x times parenthesis x minus 3. So, una natin gagawin, alisin natin yung parenthesis. So, di-distribute natin. Ito muna, 7 times x squared equals 7x squared. 7 times negative 9 equals negative 63 equals, so ito naman x times x equals x squared. X times negative 3 is equal to negative 3x. So, gagawin natin ulit na 0 yung nasa kanan ng equal. So, ililipat natin itong dalawang term sa kaliwa. Tapihin muna natin to 7x squared minus 63. Itong x squared, pag nilipat sa kaliwa, magiging negative x squared. Itong negative 3x, pag nilipat mo sa kaliwa, magiging positive 3x. So, i-combine natin yung like terms. 7x squared minus x squared is equal to 6x squared. Kopyahin natin yung plus 3x tapos minus 63 equals 0. So, ngayon, pwedeng ito na yung standard form kung i-accept na ng inyong mga teacher. Pero nakita ko pwede naman silang i-divide pa sa 3 kasi divisible sila lahat sa 3. So, pwede natin i-simplify. So, di-divide mo lahat ng term sa 3. So, 6 divided by 3 is equal to 2. So, 2x squared plus 3x divided by 3. Cancel lang yung 3. So, x na lang. Minus 63 divided by 3 is equal to 21. So, ito na yung ating standard form. Ang a ay 2. Ang b ay 1. Kasi pag walang katabi yung x1 yun. C ay negative 21. So, isolve naman natin. Factor natin ulit. Depende kung saang factoring method kayo komportable. So, gaya ng ginawa ko kanina, yun na lang method na gagawin ko. Yung 2, ita-times ko sa negative 21. Magiging negative 42. Tapos, kukopyahin ko lang tong x. Tapos, x squared. So, ito muna ang ifa-factor ko. So, iisip ako ng dalawang factor ng negative 42 na kapag pinag-add ko, equal siya sa 1 sa coefficient nitong x.
So negative 7, positive 6. So negative 7 times 6 equals negative 42. Negative 7 plus 6 equals, mali pala, positive 7, negative 6. 7 minus 6 equals positive 1. Kasi dapat positive 1 yung sum. So, dalawang x plus 7 minus 6. So, ito, ano naman ang factor nito? 2 yung coefficient nito. Di-divide natin sa 2 pareho. So, 7 divided by 2, hindi naman divisible. Yung 2 gagawin nating coefficient ng x. So, 2x plus 7. X minus 6 divided by 2 is equal to 3. X minus 3. So, ito ang factor nitong original nating trinomial. So, masosolve na natin ng x. I-equal natin sa 0 yung dalawang factor. X minus 3 equals 0. So, itong plus 7, lilipat mo sa kanan ng 0, magiging negative 7. Tapos, i-divide mo sila pareho sa 2 para makancel yung 2x na lang matitira. X equals negative 7 over 2. So, ito naman, x minus 3 equals 0. X equals positive 3. So, yan ang ating number 2. Next number naman. So, number 3 naman, 4 over x plus 4 over x plus 6 equals 1. So, alisin natin uli yung fraction. So, sulat natin uli. 4 over x. So, para maalis natin yung denominator, multiply natin yung buong equation sa denominator. So, sa x times x plus 6. X times x plus 6. Para makakancel natin yung denominator. So, ganito ang mangyayari. X times x plus 6, multiply mo dito sa 4 over x. Makakancel tong x. So, ang matitira 4 times x plus 6 plus. So, dito mo naman siya ita-times sa 4 over x plus 6. So, ito naman ang makakancel yung x plus 6. Ang matitira naman dito x times 4. So, magiging 4x equals. So, ito naman ita-times mo naman sa 1. So, ita-times mo lang sa 1. Kukupihin mo lang x times x plus 6. Kukupihin mo lang to. So, ngayon alisin natin yung parenthesis. 4 times x equals 4x. 4 times 6 equals 24. Plus 4x equals x times x equals x squared. X times 6 equals 6x. Ngayon, gagawin natin 0 yung nasa kanan ng equal. Ililipat natin to lahat sa kaliwa na equal. Kopyahin muna natin to. 4x plus 24 plus 4x. Kinopya lang natin to. Itong x squared, lilipat mo sa kaliwa, magiging negative x squared. Plus 6x, magiging negative 6x. Tapos, kopyahin muna natin yung negative x squared. Combine like terms. 4x plus 4x equals 8x minus 6x equals plus 2x. Tapos yung constant plus 24. So, ngayon, negative yung coefficient ng x squared. Gagawin natin positive. Multiply natin sa negative 1. So, ang ibig sabihin lang yan, papalitan natin lahat ng sign. Ito magiging positive x squared. Ito magiging negative 2x. Ito magiging negative 24. Equals 0. So, pwede na natin i-factor ang ating trinomial. So, dalawang x. So, negative 24. Anong factor ng negative 24 na kapag pinag-add mo
equal sa negative 2. Negative 6 tsaka positive 4. So negative 6 times 4 equals negative 24. Negative 6 plus 4 equals negative 2. So yun yung ating factor dito. Plus 4 equals 0. So equal natin yung dalawang factor sa 0 para ma-solve natin yung x. So x is equal to 6. X is equal to negative 4. So yan lang po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!